sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan sa biyahe ng ating buhay, may nararanasan tayong mga nakakagulat na kaganapan. Ngunit ang mga pangyayaring ito ang siyang nagsisilbing tagapagturo sa atin ng mga bagay na hindi natin alam at siya palang magliligtas sa atin sa oras ng kapahamakan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang JM. 49 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang Grab at Joyride driver. Madalas ko pong mapakinggan ang inyong programa sa tuwing nagbabiyahe ako at nagsisilbi itong pampawala ng pagod ko sa maghapon kong pananatili sa kalsada. Maging ang ilang mga nagiging pasahero ko ay natutuwa din pong makinig sa mga istorya ng inyong mga letter senders. Bilang isang Grab car driver, may ilang pagkakataon din po na nakakaranas ako ng ilang kababalaghan lalo pa nga at madalas ay inaabot ako ng alanganing oras sa kalsada. Kaya naman po naisipan ko din pong ibahagi sa inyo ang pinaka hindi ko malilimutang experience. Bago ako napadpad sa ganitong propesyon, ay nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Pero dahil mas lumaki ang aking pangangailangan, lalo pa nga at magkokolehiyo, ang nag-iisa kong anak ay kinailangan kong iwanan ito at makipagsapalaran sa isang trabaho na sa tingin ko ay mas magbibigay sa akin ng pagkakataon upang mas kumita ng malaking halaga. Suportado naman ako ng aking pamilya at mga kapatid ko dito. Lalo na nga ng ate ko na siyang nag-abono upang makakuha ng sasakyan na magagamit ko sa pamamasada. May mga pagkakataon na mahirap magbiyahe dahil sa ilang mga hindi inaasahang kadahilanan. Tulad na lamang kapag may bagyo o maulan. Kadalasan kasi sa ganitong klima ay nagiging problema namin ang bahang dadaanan. Kaya naman matumal talaga ang kita. Nandyan din ang walang katapusan na traffic na siyang umuubos sa oras namin sa kalsada. Kapag ganito ang sitwasyon, madalas ay nakakakwentuhan namin ang aming mga pasahero. Minsan ay nagbabahagi sila ng mga naririnig daw nilang usap-usapan ng ibang mga kagaya kong Grab driver. Minsan ay may nagtanong sa akin na pasahero kung naisakay ko na daw ba yung babaeng mahilig pumara ng mga kagaya namin tapos ay magpapahatid daw sa isang ospital na medyo malayo sa lugar. At kapag nakarating na daw ito doon ay bigla na lamang itong nawawala na parang bula. Tinawanan ko lamang ang aking pasahero at sinabing hindi ko pa naman nararanasan yon. Dahil bawal din sa amin ang magsakay kung hindi naman booking. Dagdag ko pa na hindi naman ako naniniwala sa ganon dahil parang kwento lang yan ng Balete Drive kung saan ay meron daw white lady na nanghihingi ng tulong. Para sa akin tulad ng kwentong yon ay mga pinagpasa-pasang kwento na lamang ang ganitong mga sinasabi. Sa loob kasi ng mahigit 1 taon kong pagmamaneho
ay ni minsan ay hindi ko naman na-encounter ang tinutukoy nilang babaeng mahilig pumara. Saka kapag gabi kasi bilang pag-iingat din ay hindi talaga ako nagsasakay ng mga pasaherong hindi naman nagpabook sa aming app. Mahirap na aba, iba na ang panahon ngayon at maraming mga loko-loko sa daan. Narinig ko din ang kwentong yon sa ilang mga kasamahan ko. Sabi nila ay madalas daw magpakita ang babaeng ito sa mga alanganing oras. May mga kakilala daw sila na naisakay na ang babaeng yon at totoo daw ito. Matapos daw maisakay ng kanilang mga kasama ang misteryosong pasahero na yon, ay bigla na lang din daw na nagkakasakit ang mga kakilala nila. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi naman ako naniniwala sa ganoon at tiwala ako sa aking sarili na hindi ko mararanasan ang ganong mga sitwasyon. Yan ang sinabi ko sa sarili ko noon pero hindi ko inaasahan. Nakakainin ko pala lahat ng mga binitawang salita ko dahil maging ako ay pagpaparamdaman din pala nito sa hindi inaasahang paraan. Papa Dudut. Maulan ng gabi yon pero dahil medyo hapit ako sa kadahilan ng magbabayaran ng tuition ng anak ko ay nakipagsapalaran ako sa kalsada kahit pa nga alanganing oras na ng gabi. May hinatid akong pasahero doon sa napapabalitang lugar kung saan daw ay may sumasakay na isang babae. Medyo natatawa pa nga ako sa sarili ko sa biglang pagsingit sa aking isipan ng kwentong yon ng aking mga kasamahan at pasahero. Palingalinga pa ako sa daanan dahil nga malakas ang ulan. Baka mamaya ay may bigla na lamang sumulpot na mga motorsiklo o ibang sasakyan. Mahirap na maging petiks dahil baka maaksidente pa ako. Nasa kalagitnaan na ata ako ng kalyeng yon nang mamataan ko sa isang tapat ng bahay ang isang pumarang babae. Wala itong payong dahilan upang magmukha itong basang sisiw sa gitna ng masamang panahon na yon. Marahil ay nasa 20s na ito base sa kanyang itsura. Nakasuot ito ng maiksing short at puting blusa na off-shoulder. Hindi ko na sana ito papansinin dahil baka pick-up girl ito na naghahanap ng magiging customer. Kahit naman madaming nagsasabi na ang mga katulad daw namin ay mga babaero ay ibahin niyo po ako. Loyal ata ako sa asawa ko, no? Nilampasan ko na din ito kaagad. Pero napapreno ako ng malakas nang bigla itong humarang sa daanan at kinatok pa ang aking sasakyan. Nainis ako noon dahil muntik na akong mapahamak ng dahil sa kanyang ginawa. Kaya naman ibinaba ko ang windshield ng aking sasakyan. At kunot noong nagtanong kung ano ang problema nito. Alanganing umiti sa akin ang babae marahil ay naisip niya ang kanyang ginawa kaya medyo nahiya pang magsabi. Nang makabuelo na siguro ng kanyang sarili, ay hinawin nito ang buhok niya upang iipit sa likod ng kanyang tenga bago nang hingi ng paumanhin sa kanyang biglang pagharang sa aking dadaanan. Sinabi nito na kailangan niya lang daw kasi talagang makasakay dahil pinapapunta siya ng doktor ng kanyang ina sa ospital. May nangyari daw kasing hindi maganda dito. Kaya naman kailangan na niyang makarating doon sa lalong madaling panahon. Bagaman at may pag-aalinlangan ako sa kwento nito, ay nanaig sa akin ang pagiging maawain ko. Kaya naman kahit wala itong booking ay sinakay ko ito. Bala ko na rin sanang hindi pagbayarin ang babae dahil baka mas kailangan ito ng pera para sa kanyang ina na nasa ospital. Sumakay ito sa may likuran ng aking sasakyan at kung todo ang pasasalamat sa akin. Nahihiya pa ito nung una dahil nga basang-basa siya. At
Baka daw mabasa ang upuan ng aking sasakyan. Sinigurado ko naman sa kanya na ayos lang yon at aabutan pa siya ng pamunas para sa kanyang sarili. Baka kasi lamigin din po ito. Kawawa naman. Bago kami umalis sa lugar na yon, ay napansin ko din ang isang lalaki sa may madilim na parte ng lugar na yon. Parang may hinihintay. Marahil gaya ng babae ay nagbabaka sakali din itong makasakay doon dahil malakas nga ang ulan. Nakita ko naman na may huminto din ditong katulad ko na grab car driver at sinakay ito. Marahil katulad ko ay naawa din sa lalaki dahil nga masama ang panahon. Habang nasa biyahe kami ng aking sakay, ay pinagsabihan ko ito na huwag nang uulitin ang ginawa niya kanina dahil delikado ito para sa kanya at maging sa paparahin niyang sasakyan. Natatawa lamang itong sumang-ayon at nangako sa akin na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Dahil wala na rin naman akong sasabihin dito ay tahimik na lamang akong nagmaneho papunta sa destinasyong sinabi niya. Binuksan ko ang radyo upang magpatugtog ng musika. Iwas antok na rin. Narinig ko na naghahamang pasahero ko sa mga tumutugtog na kanta. Sinilip-silip ko din siya mula sa harapang salamin ng aking sasakyan upang tignan kung komportable ba ito doon. Natanaw ko itong nakamasid sa may bintana at tila malalim ang kanyang iniisip. Napaisip ako ng oras na yon na malamang na nag-aalala ito sa kanyang ina. Kahit siguro sino, kung nasa kaparehas na sitwasyon niya, ay talaga namang hindi mapapakali. Kaya naman hinayaan ko na lamang itong mag-moment muna sa likod ko. Nang nasa bandang kalagitnaan na kami ng biyahe, ay muli ko itong sinulyapan. Tahimik na kasi ito at nawala na ang kanina'y pagsabay sa aking radyo. Nakita ko naka-straight na ito ng upo at nakayuko lamang. Marahil ay nakatulog lamang. Dahil nga sa nakakaantok na panahon at musika. Napagpasyahan ko na hayaan itong matulog at saka ko na lamang gigisingin kapag nandun na kami sa ospital kung saan ay nakakonfine ang ina nito. Nang makarating kami sa ospital, ay agad kong nilingon ang aking sakay upang gisingin sana pero nagulat ako nang makitang wala na ito doon. Kung buwaba man ito, ay may marinig akong click ng pintuan ng aking sasakyan. Pero wala akong narinig na kahit na ano na mahinang ingay na nanggaling mula sa aking likuran. Nilibot ko ang aking paningin sa paligid dahil baka kako sa sobrang libang ko ay hindi ko ito napansin na buwaba na. Ngunit wala akong natanaw na tugma sa description ng aking pasahero kanina. Napakamot na lamang ako ng ulo dahil sa mga nangyari habang napapailing dahil hindi man lang ito nagpasalamat o nagbayad. Sa isip ko noon ay kahit naman wala talaga akong balak na pagbayarin ito ay umaasa ako na magpasalamat man lang ito at hindi yung maglaho na parang bula. Ang tanging pruweba na lamang na naiwan na naisakay ko siya ay ang basang upuan na kanyang inupuan. Kesa problemahin pa ang bagay na yon ay nag-decide na lamang ako na umuwi na lamang. Kahit papaano naman ay may maiuwi na akong pandagdag sa tuition ng aking anak. Gayon din ang panggastos namin sa araw-araw. Pagdating ko sa aming bahay ay naikwento ko sa aking asawa ang aking karanasan ng gabing yon. Natatawa itong nagbiro sa akin na baka naisakay ko daw yung babaeng sinasabi ng aking mga kasamahan at mga pasahero. Hindi ko maiwasang mapaisip kung posible nga kayang ang babaeng bigla na lamang naglaho sa aking sasakyan ay ang nagpapakitang babae na tinutukoy nila. Ilang saglit din itong pumasok sa aking isip ngunit kalaunan ay binura ko na rin ang espekulasyon na yon
Imposible naman yon dahil kung multo ito, makikipagkwentuhan ba ito sa akin? Nang gabing yon ay tila mas lumakas din ang aking paniniwala na walang balak na masama sa akin ng babaeng yon. Bagkus ay nagsilbi pa itong blessing in disguise. Dahil ng gabing yon ay nagchat sa aming GC ang aking kasamahan na naisakay naman ang naiwang lalaking nakasombrero sa dilim sa parehong lugar kung saan ko naisakay ang babaeng misteryoso. Ayon sa aking kasamahan, hold-upper daw pala ito at natangay ang lahat ng kinita niya para sa araw na yon. Nang mabasa ko ito ay laking pasasalamat ko dahil sa ginawang pagharang sa akin ng babaeng yon. Marahil kung hindi niya ito ginawa, ay ako ang nabiktima ng masamang loob na yon. Ang tanging naiwang katanungan sa akin ang gabing yon ay kung saan ito nagpunta pagkarating namin doon sa ospital na pupuntahan niya. Yun lang ang bagay na gumugulo sa akin kahit pa nga lumipas ang ilang araw matapos kong maisakay ang babaeng yon. Mas lalo ding lumakas ang paniniwala ko na hindi siya yung sinasabi ng aking mga kasamahan dahil hindi naman ako nagkasakit matapos ko siyang maihatid. Baka nagkataon lang talaga ang lahat at masyado ko lang ine-stress ang sarili ko sa mga bagay na hindi naman dapat problemahin. Dahil na nga din sa wala namang nangyari sa akin ay kinalimutan ko na rin ang insidenteng yon at nag-focus na lamang sa kung ano ang mahalaga. Yon ang makaipon ako at makapag-provide ng maayos sa aking pamilya. Lumipas sa mga araw at naging normal na rin naman ang lahat. May naririnig pa din akong mga kwento tungkol sa misteryosong pasahero, pero hindi ko na ito pinagtuunan ng pansin. Ngunit mapaglaro talaga ang panahon at tila ito ang gumagawa ng paraan upang buksan ang ating mga mata sa mga katotohanang nais nitong ipabatid sa atin. Ilang linggo pa lang kasi ang lumilipas ay muli ko na namang nakita ang babaeng nagpahatid sa akin sa isang ospital. Ganon pa rin ang kasuotan nito, ang pagkakaiba nga lamang ay hindi na umuulan noong panahon na makita ko siyang muli. Hindi siya sa akin sumakay noon. Nasaktuhan lamang na yung isa sa mga kasamahan namin at ako ay nasa isang area kaya naman nang maisakay siya ng aking kasama ay nakita ko ito. Nasabi ko pa noon sa sarili ko na mukhang pupunta na naman ito sa kanyang ina at magpapahatid. Gusto ko sanang magpasalamat dito dahil sa nagawa niya sa akin na pabor. Pero marahil may iba pa namang pagkakataon na maisasakay ko ito. Doon na lamang ako mag-thank you dito dahil medyo alanganing oras na rin ay napagpasyahan ko na ring umuwi. Pagod na rin kasi ako sa maghapong pagsabak sa kalsada. Nang makauwi ako ay hindi mawala sa isipan ko ang babaeng pasahero. Bigla lang kasi akong nagtaka na bakit tuwing ganong oras ito pumupunta sa ospital. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi na pwede ang bisita sa ganong alanganing oras. Hindi kaya nagkaroon ng emergency sa nanay nito, kaya nagmamadali na naman ito kahit late na. Makakatulog na sana ako kakaisip dito nang biglang may mag-chat sa GC naming mga grab car driver sa lugar namin. Tinignan ko naman kaagad ang notification na yon dahil baka mahalagang paalala at announcement tungkol sa amin. Ngunit imbes na importanteng mensahe ang bumungad sa akin ay isang nakakagulat na message ito. Mula sa kasamahan namin na kanina lamang ay nakita kong nagsakay sa babaeng pasahero. Ayon dito ay nagmamadaling nagpahatid sa kanya ang babae sa isang ospital kahit na wala itong booking sa kanya. Dahil mukhang emergency daw ay pumayag ang aking kasama na isakay ito. Nasa malapit na daw sila nang mapansin niyang tahimik lamang ang kanyang pasahero kaya naman sinilip niya ito mula sa salamin ng sasakyan at nakita niya itong matiim na nakatitig sa kanya. Nang tanungin daw niya kung ano ang problema nito ay galit na galit daw itong sumigaw
na pagbabayarin niya daw ang aking kasama sa kahayupang ginawa sa kanya. Nagwala daw ang babaeng yon at muntikan pa silang maaksidente. Ibababa na daw niya sana ang babae nang mapansin niyang nandun na sila sa ospital na tinutukoy nito. Nahintakutan daw ang aking kasama. Nang sa harapan nito mismo ay naglahong parang bula ang baliw na babaeng pasahero niya. Doon ko na rin nabasa ang reply ng iba naming kasama kung saan nilarawan nila ang itsura ng babae. Kung eto daw ba ay nakaputing blouse at maiksing short. At bata pa na nasa mga 20s. Dito na ako nakaramdam ng kaba. Dahil ang mga sinabi nilang mga description ay tugmang-tugma doon sa babaeng pasahero na naisakay ko habang umuulan at tinuring ko ding savior. Sumagot naman ang aming kasama na ganon nga ang itsura ng naisakay niyang babae. Ipinaliwanag ng aming mga kasamahan na may kaparehas na sitwasyon sa kanya. Na ganon din daw kasi ang nangyari sa kanila. Hindi naman ako nagbanggit ng aking karanasan dahil hanggang ngayon ay hindi ko maipaliwanag ang aking mararamdaman. Para bang nalutang ako ng mga panahong yon dahil hindi ko ma-process kung paanong naging multo ang babaeng pasahero na yon samantalang nakakwentuhan ko pa ito. Nang ipabasa ko sa aking asawa ang naturang convo ng aking mga kasamahan, maging siya ay kinilabutan. Binilinan niya ako na kung sakaling ma-encounter ko daw ulit yung babaeng yon, ay lampasan ko na lamang at umastang hindi ko ito nakita o napansin man lang. Naisip ko na baka posible namang maiwasan nga siya sa ganong paraan. Kaya naman medyo napanatag na rin po ako. Kahit naman kasi bihira lang akong madaan sa rutang yon, ay mabuti na rin ang may escape plan pa ako in case na makita ko ulit siya. Kinabukasan ay hindi nakapasok ang aking kasamahan dahil bigla daw itong tinamaan ng sakit. Napapalatak ang aking mga kasamahan. Yun daw ang sumpa ng naisakay nitong pasahero. Kada maisasakay daw ito na isa sa kanila ay ganun daw ang nangyayari. Nagkakasakit sila bigla kahit okay naman sila noong nakaraang araw. Nagtataka naman ako sa mga sinabi nila kung ganun lagi ang nangyayari bakit hindi naman ito naganap sa akin noong naisakay ko siya. Naguguluhan man ako ay napagpasyahan kong wag na itong masyadong isipin. Nag-focus na lamang ako sa aking biyahe para sa araw na yon, sabay dasal na hindi ko na makita pang muli ang pasaherong yon. Plano ko ng araw na yon na huwag sanang magpagabi. Gusto ko din kasi na makapagpahinga ng maayos at makapag-relax ba. Kaso nga lang ay may isang pasahero ako na na-pick up na medyo malayo kaya naman hindi nasunod ang plano ko. Matapos ko siyang maihatid ay inabot na ako ng madaling araw sa kalsada. Bagaman at pagod na ay alerto pa din ako sa aking mga dinadaanan. Habang nagbibiyahe ay doon ko lang napansin na madadaanan ko pala ulit ang lugar kung saan ay nagpapakita ang misteryosong babae. Nakakaramdaman ako ng takot ay mas lumalamang sa akin ang kagustuhan kong makauwi na. Bukas ay hindi ako babiyahe at ilalaan ko na lamang muna ang aking oras sa aking pamilya. Abala ako sa pagbumuni-muni nang mapansin ko na may kumakaway doon sa isang bahay. Dahil medyo malayo pa ay hindi ko masyadong makita kung sino at ano ang itsura nito. Ngunit habang papalapit ng papalapit ay doon ko namukhaan ang taong yon. Nanlamig ang buong katawan ko papadudot nang makita ko ang babae na nakangiti sa akin. Katulad nung una ko siyang makita ay ganoon pa rin ang suot niya. Ngunit kagaya ng aming napag-usapan ng aking asawa ay nagpa siya akong magbulag-bulagan sa aking nakita. Nagdire-diretso lamang ako at nilampasan ko siya. Nang medyo nakalampas na ako ay tumingin ako sa side mirror ng aking sasakyan. Nakita ko na ang nakangiti na mukha ng babae
na kanina ay naging poker face. Nakasunod ito ng tingin sa aking sasakyan. Habang ang tila malamig na titig nito ay tumatagos sa aking pagkatao. Parang nakonsensya man ako ay mas lumalang sa akin ang isipin ang aking kaligtasan. Isa pa ay multo naman ito kaya hindi ko ito dapat masyadong isipin. Nang medyo nakalayo na ako ay nakahinga na ako ng maluwag kahit papaano. Kanina kasi ay parang pinipiga ang puso ko sa takot habang dumadaan ako sa lugar ng misteryosong pasahero. Naisipan ko na lang din na magpatugtog para kahit papaano ay malihis ang aking isipan sa nangyari kanina. Habang nagtatagal ang biyahe ay parang may kakaiba akong nararamdaman sa aking likuran. Alam niyo yung pakiramdam na may nakatingin sa iyo ng palihim? Ganon ang pakiramdam ko. Ayaw ko mang takutin ang sarili ko ay hindi ko maiwasang isipin na may kasama ako sa aking sasakyan at pinagmamasdan ako nito. Mas nilakasan ko ang musikang aking pinapakinggan para mawala ang aking takot. Pero laking gulat ko nang may biglang bumulong sa aking tenga nang bakit mo naman ako nilampasan, kuya? Ayaw mo ba akong isakay? Malamig ang pagkakabigkas ng mga salitang ito na medyo malalim. Hindi ko ito nilingon sa takot na baka kung ano ang makita ko. Pero dahan-dahan akong sumilip sa salamin sa harapan ng aking sasakyan. At doon ay nakita ko ang refleksyon ng aking sakay. Nasa may likod ko ang misteryosong pasahero. Nakalapit ito sa akin habang nakahawak sa likuran ng aking kinakaupuan. Ang mukha nito ay medyo malapit sa aking tenga kaya pala nang bumulong ito ay rinig na rinig ko. Kahit nasa loob ako ng aking sasakyan ay parang gusto kong tumakbo sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Nang mga oras na yon, hindi ko maialis ang aking tingin sa refleksyon niya. Marahil ay napansin ito na may nakatingin sa kanya kaya naman bumaling ito sa salamin na nasa aking harapan. Sabay ngitin na may kahulugan na para bang sinasabi sa akin na bakit doon ko siya tinitingnan samantalang nandun lang naman ito sa aking tabi. Napadiin ang aking hawak sa manibela ng aking sasakyan. Ayaw ko siyang sagutin at pansinin ngunit damang-dama ko ang malamig na presensya nito sa aking likuran. Maya-maya ay narinig ko na ang paghaham nito kasabay ng musikang aking pinatutugtog. Kung noong unang beses ay masarap itong pakinggan, ngayon ay medyo malamig na para bang nananakot ang tono nito. Gustong gusto ko nang bumaba sa sarili kong sasakyan ng mga oras na yon pero hindi ko magawa, papadudot. Para bang lalabas na ang puso ko sa aking dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili pero sino bang niloloko ko? Paano ako makakalma kung alam ko na may iba kong kasama sa aking sasakyan na hindi naman tao? Kung kanina ay naiisip ko na umuwi na, ngayon ay nag-iisip ako kung saan ko dadalhin ang babaeng multo upang hindi ito sumunod sa aming lugar. Naalala ko lang kasi yung mga sabi-sabi ng mga matatanda na kapag may sumama sa iyong kaluluwa ay kailangan mo itong iligaw upang hindi ito sumama sa inyong tahanan. Doon ay biglang pumasok sa isipan ko ang ospital na binabanggit nito sa akin. Nang minsay maisakay ko ito, agad kong niliko ang aking sasakyan patungo sa direksyong yon. Medyo nagiging mabilis na rin ang takbo ng aking sasakyan dahil sa kagustuhan kong matapos na ang kababalaghang nararanasan ko ngayon. Nanginginig na rin ang aking mga kamay pero pinipilit kong magpakatatag dahil wala namang mangyayari kung magpapadala ako sa aking takot. Kailangan kong lakasan ang aking loob upang hindi ako matalo ng kung sino mang nilalang na aking sakay. Ang kanina na naghaham na babae ay narinig ko ngayon na mahinang tumatawa sa aking likuran. Tila tuwang-tuwa ito na parang baliw sa ginagawa niyang panggagambala sa akin.
bumubulong pa ito habang nakayuko at nakatakip ang medyo mahaba nitong buhok sa mukha niya. Ang tanging naulinigan ko lamang ay ang sinasabi nitong mga bulag-bulagan kayo sa mga nangyari. Hindi ko naman maintindihan ang ibig nitong sabihin at wala na rin akong planong intindihin pa ito. Ang goal ko lang ay maihatid na siya sa kanyang pupuntahan upang matapos na ang bangungot na yon. Nang makarating na kami sa ospital ay doon lamang ako naglakas ng loob na lumingon. Wala na ang kanina ay nanggugulong nilalang sa akin. Napahinga ako ng maluwag at aalis na sana nang muli kong marinig na may bumulong sa akin ng salamat kuya. Napabaling ang aking tingin sa katabi kong upuan at doon ay nakita ko ang babaeng ngumiti sa akin bago biglang naglaho na parang bula sa aking paningin. Kinalma ko muna ang aking sarili bago ako bumiyahe pa uwi. Hanggang sa makarating ako sa amin ay parang lutang ang pakiramdam ko sa mga naging kaganapan, Papa Dudut. Kinabukasan ay ang bigat ng pakiramdam ko. Sobrang sakit ng aking katawan at para bang nabugbog ako. Alalang-alala ang asawa ko sa nangyayari sa akin. Pero sinigurado ko naman sa kanya na simpleng trangkaso lamang ito. Ibinahagi ko rin sa kanya ang naging karanasan ko noong nakaraang araw, maging siya ay hindi rin makapaniwala sa nangyari sa akin. Mabuti na lamang daw at ganon lamang ang ginawa nito at hindi ako sinaktan. Yun na lang din ang pinagpasalamat ko dahil hindi katulad ng kasama ko na nagwala ito. Mas kalmado itong nakisakay sa akin. Sabi sa akin ng misis ko ay baka daw natuwa ito sa akin at nabaitan kaya hindi ako sinaktan. Pero yun nga lang ay gumana pa din sa akin ang sinasabi nilang sumpa nito at tinamaan ako ng sakit. Ilang araw din akong hindi nakabiyahe dahil sa sama ng aking pakiramdam. Nang makabalik ako sa trabaho ay panay ang tanong sa akin ng aking mga kasamahan. Marahil ay may ideya na rin sila sa nangyari dahil nga sa ilang araw akong wala. Dito nila kinuwento sa akin ang narinig nilang sabi-sabi ng ilang mga pinagpakitaan din ito. Ayon sa kwento, biktima daw ang babae ng isang brutal na krimen. Nang gabi daw bago ang insidente nito ay nagmamadali itong sumakay sa isang grab car dahil nga sa ina nito na nakakonfine sa ospital. Dahil bata at may itsura ang babae ay nakursunadahan ito ng kanyang sinakyang driver at imbes na sa ospital ay sa isang abandonadong lugar siya dinala nito at doon ay pinagsamantalahan at pinatay. Dagdag pa nila na may mga witness daw na nakakita kung paano humingi ng tulong ang babaeng habang sakay ng lumapastangan dito. Ngunit walang ginawa ang mga taong yon at nagbulag-bulagan lamang sa lahat ng nangyari. Kaya naman ang target daw talaga ng babaeng multo ay ang mga grab driver dahil na rin sa isa sa kanila ang dahilan kung bakit siya nasawi. Doon ko naintindihan ang mga sinasabi ng babae kaya pala sinabi nito na nagbubulag-bulagan ako dahil tulad ng mga saksi sa mga naganap sa kanya ay binaliwala ko din siya noong pumarada siya sa akin. Nahuli naman daw at napanagot sa batas ang may sala. Nakita din sa abandonadong lugar kung saan naganap ang kalapastanganan sa kanya ang katawan ng babae. Ang ina naman daw nito ay nasawi din dahil hindi nito kinaya ang balita na wala ng kanyang anak. At ang isipin na napahamak ito habang papunta sa kanya. Sinisi nito ang kanyang sarili at na-depress dahilan para humina ang sakiting katawan niya. Nang marinig ko ang istoryang iyon ay nalungkot ako para sa mag-ina. Bagaman at nakuha nilang hustisyang nararapat sa kanila ay hindi naman nito maibabalik ang buhay na nawala ng dahil sa makamundong pagnanais lamang ng isang tao. Nakakalungkot ding isipin na marami talagang mga tao sa panahon ngayon ang nagbubulag-bulagan lamang sa katotohanan at mas pinipiling manahimik para sa sarili nilang kapakanan. Marahil kung umaksyon lamang ang mga ito
ay may nagawa pa sila upang mailigtas ang misteryosong pasahero na yon. Marahil bilang pagpapasalamat at paggalang na rin dito, sa tuwing dadaan ako sa lugar na pinagpapakitaan nito ay nagiiwan ako ng bulaklak bilang pakikiramay sa nangyari sa kanya. Nagdarasal din ako na sana ay matahimik na siya at makuha na niya ang kapayapaan na nararapat para sa kanya. So far ay hindi naman na nagpakita pa sa akin ang babaeng yon, kahit pa nga napapadaan ako doon ng alanganing oras ng gabi. May mga narinig pa rin akong kwento sa mga kasamahan ko tungkol sa kanya pero nabawasan na rin po ito. Ginawa din kasi nila ang aking ginagawa. Umaasa kami na sana sa pamamagitan ng simpleng panalangin namin ay makuha na niya ang katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili at matapos na rin ang sumpang dala niya sa mga tulad namin. Sa mga katulad kong driver at baguhan pa lamang dito, kapag may nakita kayong kumakaway sa inyong nakaputing babae upang isakay siya ay naway maglaang kayo ng kaunti ninyong oras upang ipagdasal siya. Baka dumating din kasi ang araw na tuluyan na siyang mawawala doon dahil napanatag na ang kanyang kalooban. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo para basahin ang aking liham at para sa mga tagapakinig ninyo para sa kanilang panahon na pakinggan ang aking istorya. Lubos na gumagalang, JM. May mga pagkakataon na ang ating pananahimik ay nakakabuti. Ngunit may mga kaganapan na dapat din tayong magsalita, lalo na kung alam nating ito'y talagang kailangan at makakatulong para sa iba. Huwag sana tayong maging bulag sa mga bagay-bagay na alam natin na kailangan ng kasagutan at kaliwanagan. Tandaan din sana natin na minsan ang ating mga makamundong pangangailangan ang siyang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Hindi lamang para sa ating sarili kundi maging sa ibang tao na ating nakakasalamuha. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po suportahan nyo din po ang mga kwento namin sa Kaistorya YouTube channel, narrated by Jason Steele, at ang Papa Dudut Family na kung saan weekly po ay meron kaming papremyong ibinibigay sa lahat ng mga viewers ng Papa Dudut Family. Sana po'y masilip po ninyo yan at makapag-subscribe po kayo sa Papa Dudut Family. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.